Hello Soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you, March 16 to 22. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo, lumabas talaga siya. Oh. Nakita mo? Di ba lumabas siya kanina? It meant destin mo yan. Talaga. Good luck. So, gusto magka-personal reading sa baba ng video to, how to contact me. This is a general reading. Magkaiba ang general reading sa personal reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito isa vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. At lumabas sa'yo, kuhanin. Uy, look! Lesson learned, 9999. Maganda to. Kasi ano to fruition and fulfillment. Baka nakakita ka ng mga repeating numbers. Galing na ano mo, ganda oh. Magtiwala ka sa instinct mo gut feeling. Dito ay 0404-666-0303. Tamo, 6 siya, diba? 6. Apat na yung 6 mo. Oy, may lucky ano ka Lucky shirt. Tsaka reflect and slow down. Unahin natin tong si Lucky. Love, peace, hope, and optimism. Transferring responsibility to others. Progress, creativity. Kasi may mga gagawin ka na talaga. Pursue your goal and get what you want. It will provide wonderful benefit for you and the people you hold dear. Your ability to communicate is improving at this time, will make it easier for you to interact with a broad spectrum of individual. O maganda, i-pursue mo daw yung mga goals mo. Siguro may mga goals ka na, may mga responsibilidad. Kung ano yung naiisip mong goal, i-pursue mo lang yun. Pero huwag ka magmadali, no? So nakita ko, kailangan sa'yo pa rin is, surely, slowly but surely, no? Kailangan. Maaaring na doon magkakaroon ka ng balancing, ganyan. Handito rin yung si force, violence, hope, authority, ancestor, restlessness, low vibration, and no worry. Siguro hindi mapanghihinaan ka ng iyong energy sa mga didesisyonan mo this time, sa nakita ko dito, no? Siguro handun yung magdadalawang isip ka, mga ganyan. So, iba sa inyo. Pay close attention to the people in your life. Also, for kasi is a family. No, family, sarili mo, ganyan. And parang handito yung the zero kasi is the ending. No, the ending and the beginning. Your surrounding and your physical health, syempre, kailangan yun. Also, for is ikaw rin to, sabi ko sa'yo. Don't freak out. It's just a warning. O, warning lang to Warning to be careful and awake to avoid any further issues. Communicate clearly and keep healthy boundaries. Kailangan mo talaga na you have a boundaries, maglagay ng boundaries sa sarili mo at syempre focus to your health, sa family mo, yung mga tao nagmamahal sa'yo, nagpapahalaga sa'yo, at syempre sa pakikipag-communicate. Reflect, love, affection, compassion, kindness, attention, self-love. Self-love, Several unexpected development will enter your life and impact how you feel. This is a chance to reevaluate your identity. You need a mental shift. Eto na yun, no? And toward greater optimism, self-assurance, and trust. Put your faith in your gut. Kaya nahandito rin si gut, ang sabi ko sa inyo, gut feeling at lesson learned yan. And pay attention to your feelings and use them to help you become a better person. Huwag niyo kakalimutan palagi yun. Maka-related sa'yo to. Uy, nga, nasa sa'yo si Ki, Number 2, 19, 33-36. Tandaan mo, lahat ng fulfillment and happiness
At achievement is nasa iyong mga kamay. Okay, this time is nakita ko naman na unahin natin yung ano. Kung nagkakaroon kayo ng mga problema when it comes to your health, mga lungkot, sadness, na sana is tapos na, no? Magkakaroon naman daw dito ng achievement or magkakaroon ng growth, ganyan. Or maari din na sa iba is there's a delay of a decision, ako na nakikita sa'yo. Halimbawa, hindi lahat kasi nandito pa rin si Ki eh. Hindi lahat ng mga problema mo sa buhay mo is magtatapos. Parang may mga duty ka na dapat gawin o aksyonan o susian, to open it, to solution it, mga ganyan. Ako nakikita dito. Meron ako nakikita mga papers, documents, official building, parang may government something ako nakikita. Andito na yung sitwasyon na parang namumroblema ka ata kasi parang hindi ko alam kung ihiwalay mo yung sarili mo sa iba o aalis ka. Parang may isang opportunity ako nakikita sa'yo na magbubukas. Yun na nakikita ko. Pero medyo namumroblema ka ata doon. Or may mga dapat ka pa atang gawin. Sabi ko sa'yo, you have a duty to, diba? May mga big problem na sana is maging okay na, no? Or mag-success na. Pero sa iba is may delay pa yon. No, magkakaroon ka ng mga challenge talaga. There's a challenge happen sa buhay mo this week din sa nakikita ko dito. And then, meron kang isang situation na i-structure. Kumbaga, ayusin, gagawin, didesisyonan, ganyan. May mga mag-a-unlock, may mga destin na sinasabi dito, may mga mag-o-open o may mga solution na susolusyonan mo na kahit na mahirap. Yung iba ganun. Yung patigas ang ulo. And then sinasabi rin dito na may mga parating na opportunity na ikaw rin din na makakaalam nun o makakasagot. There's a chance and hope na may mga small happiness din na magaganap sa'yo at maaring may mga pagkapanalo na magaganap. Halimbawa, tumaya ka sa gamble, diba? Yeah, may mga mananalo also with the gamble. Baka ito na yung 2, 19, 33, 36. Tapos dagdagan mo lang. O baka ito yung dito. Yun, pa-plus-plusin mo yan. Yun na nakikita ko. May mananalo sa gamble or may mananalo sa ibang aspeto ng buhay mo. Halimbawa, may inaasikaso kang papers, documents, diba? Imbis na nahihirapan ka doon, this time magiging okay na siya. Halimbawa, yung anak mo, may problema sa school o may problema siya. Yung hindi mo inaakala na darating pala yung time na yun, di ba? Na masusolusyonan niya pala yun. Yung mga ganun. Kasi yung mga mahal mo sa buhay is your achievement nila, is your achievement. May kakaroon mga positivity happen sa buhay mo. Sa iba is an extension, there's an abundance, there's a growth, luck, and may mga pagtutulungan ako nakikita. Tutulungan mo or tutulungan ka. Yun na nakikita ko sa iba dito. May mga responsibilidad ka na gusto mong gawin sa nakikita ko dito Sabi dito put boundaries sa mga tao na nakakasalamuha mo. Siyempre sa sarili mo din, you need to be aware. May paghihiwalay, no? Sana naman, syempre, siguro naman, wala namang mawawala, syempre. Or maaaring ikaw lang din yung distance. Meron tayong Taurus, Capricorn, Sagittarius, and Scorpio. Tingnan natin ang energy ni Aquarius. Uy, wish come true talaga. Explain niyo po. Ano po? About saan? Okay. Okay, ang energy mo this week is may iisipin ka raw. May iisipin ka na isang kahilingan sa buhay mo na every night. May ilusyonin ka, isipin ka, or magkakaroon ng isang situation na maaring may isang wish come true na makamit mo.
sa buhay mo or i-illusionin mo siya ha sa nakita ko dito. Sa iba kasi ganun, no? Sa iba ganun ang nakikita ko, maaring mangyayari siya at sa iba is i-illusionin nyo lang to sa nakita ko dito. Na handito rin yung isang sitwasyon na pag-iisip sa isang sitwasyon mo sa buhay mo na natrap ka. Maaring nangyari na to in the past, natrap ka na doon at gusto mong magkaroon ng recovery doon sa sitwasyon na yon. Halimbawa, in the past, nagkaroon ng pag-aaway, diba? O nagkaroon ng pag-aaway at hindi pagkakasunduan, diba? O kaya may mga sitwasyon na nagkaroon ka ng mga maling decision. Ganun sa nakita ko dito. Na maaring yun is iisipin mo siya at night or i-illusionin mo na sana is mag-okay na, mag-recover na, ganyan. Pero there's a recovery. And then also, ang nakikita ko rin dito ay may tao na kakaroon ng dealing or partnership or may tao na magsishare ng problema siya sa'yo or goal or may tao dito, may makikipag-usap sa'yo na maaring ito is related to a money or sa isang sitwasyon na inaasam. Ikaw ang nang-aasam o siya is may aasamin sa'yo. Yun ang nakikita ko. May ganun. Ibig sabihin, mag-ingat ka pa rin. Kaya rin dito si lesson learned, tsaka si trust your gut, no? Ang nakikita ko dito is maaring naganap na o na magaganap pa lang itong sitwasyon na to is meron kang isang decision making na magkakamali ka. Mag-ingat ka pa rin. Kaya dito nitong sigat. No? I-reflect mo yung mga nangyari in the past. Baka itong tao na to, na baka may makapag-communicate sa'yo, di ba? May ginawa na sa sayong, kasi dito sa nakita ko, may ginawa na siya sayong masama in the past, o may nangyari na sa inyong dalawa in the past nitong tao na to. Pero ang nakikita ko dito, huwag kang magtatrust. Baka ma-overwhelm ka sa sinasabi niya di ba? Kasi nakikita ko magsisinungaling pa rin siya sa'yo. If ever na may makipag-dealing o makipag-usap sa'yo, pag-isipan mong maigi dahil ang nakikita ko dito, there's a bad decision happen sa buhay mo. Kaya handito lumabas si the gut feeling. Okay? Tandaan mo. Ito is pag-iingat. Hindi masamang mag-ingat. Tingnan natin. Anong parating kay Aquarius? Anong parating this week kay Aquarius? Lahat ng sinasabi ko dito, hindi to negative. This is a warning. Para hindi maganap, ganun ang gagawin niyo palagi. Kaya yung mga nag-iisip ng negative, hindi yun negative. It's a warning. Kasi para hindi yun mangyari sa inyo. Kailangan yung mag-action. Anong parating sa kanya? The Death. Anong ibig sabihin? Anong ibig ko sabihin? Tanong ko muna. Anong ibig sabihin? The Death. About saan? Ano yun? Ay, panalo. Okay. May tao dito nakakausap sa'yo. Pero you need to be aware, ang sabi dito. May tao dito na makipag-usap sa'yo, lalaki. Lalaki siya. Baka sa iba, babae, di ba? Pero you need to be aware. Ang sinasabi dito, itong tao na to, maaring may nagawa na siya sa'yo, binackstab ka niya, o niloko ka niya, is maaring itong tao na to, or vice versa tayo, maaring inabandonahan ka na niya, o may nangyari sa inyong issue in the past nitong tao na to. Kasi nakita ko dito yung pagsisinungaling at pagbabackstab. No? Andito yung situation na maaring itong tao na to is magkakaroon ng communication sa inyong dalawa about the planning or pag-uusapan nyo about a decision making, no? Or andun yung magkakaroon, siguro kayo na pag-uusap, it comes to an option, pero nasa sayo si key. Tandaan mo, nasa sayo si key. Mag-trust ka sa gut mo. Labas nga natin si gut. Basta dito si gut. Si instinct, intuition. Yan. Huwag mo palaging kakalimutan yun.
parang hindi ko alam kung makikipag-ayos siya sa iyo or may sasabihin siya sa iyo about the option or the planning. Pero you need to be aware kasi ang nakita ko sa niya is maglalayo siya, magiging disano siya, magiging sneaky siya, lolokohin ka pa rin niya. Yun ang nakikita ko. Pag-ingatan mo, maigi. Ito yung ano mo ha, maging alert ka. Tingnan nga natin. Ano yan? Ano ba naman yan? Saan ka ba galing? Muna ka dito tumapo. Ano ba yan, mami? Ano pong tao to? Ano pong tao to? Anong tao to? Universe. Oh, lalaki nga. King. Ibig sabihin, sabi sa lalaki eh. Lalaki siya. Ito yung lalaki na maaring hindi ka na niya mahal. Maaring itong tao to meron na to. Oh, di ba? Oh, lalaki. A part of the family? Yun na nakakita ko. Oo, maaring meron kayong tension na hindi pa tapos dito. Related siguro money dito. Oo, may lovers eh. Ibig sabihin, oo. O baka kilala mo siya. Pero you need to be aware daw. Parang magkakaroon ng pagsasaayos or pag-uusap. Pero, tandaan mo, you need to be aware. Magkaroon ka ng self-evaluation ha. Hindi porket sinabi niya, ganyan, ganun. Tandaan mo, nasa CCP. No? Porket sinabi na niya yun, maniniwala ka agad. Hindi ko naman sinabi na huwag kang maniwala. Ang sinasabi ko lang is mag-ingat ka. Pero buhay niyo yan. Tingnan natin, maaring anak mo yun, asawa mo yun. Dapat mo iwasan. Anong ibig niyo pong sabihin? Ito ang dapat niya iwasan. Devil! Pinapakita na sa inyo. Ay, about saan po? Paki-explain po. Nako, ito na. Ito na. Okay. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon na magkaroon ka ng self-doubt. Yung isang sitwasyon na malack of plano ka, malack of confidence ka, ma-frustrate ka, at malito ka sa mga didesisyonan mo this time. Tandaan mo na andito si Devil. I-forward mo daw yung mga plano mo to growth. Kinakailangan sa iyo is mag-reset. No? Start a new beginning into your life. Iwasan mo din na pagsisihan yung mga bagay na naganap o nangyari na sa iyong buhay. Ngayon is maging matatag ka na, magkaroon ka na ngayon or magkaroon, kasi you have a wisdom na nakikita ko sa'yo na ma-clarity yung mga bagay o maitama yung mga mali na nangyari in the past. No? Kaya sinasabi dito is the Fool. Kailangan mo mag-resetting or new beginning. Tanda mo, the Fool is a zero. Ibig sabihin, zero. Bago lahat. Hindi ko naman sinabi na lumayas ka. Pero may nakakita ko dito na within the 3 months, hindi ko alam kung this March or someone, or 3 days man siya, 3 weeks man siya, magkakaroon ng moving home. Hindi ko alam kung lilipat ka ng bahay, lilipat ka ng lugar, ng bansa, or someone in your life, no? Sa nakikita ko dito. Iwasan mo yung matrap ka o ma-stuck ka sa isang sitwasyon na ang pangit na naging outcome. Huwag kang magpa-blockage, no? I-forward mo yung mga plano mo, mag-action ka, ilaya mo yung sarili mo sa toxic place, toxic situation, toxic relationship, anything, no? And huwag ka magpa-hold back to change to your best version this time. So, nakikita ko ito. Tandaan mo, you are the emperor. Okay? Yun ang iwasan mo. Dito. Tingnan natin. Kamusta ang love niya this week? Yung iba dito, may tao kasi dito sa Kim na hindi ayaw niyang magparaya at ayaw niyang maging masaya ka. Iba dito maaari may pinagdadaanan kayo when it comes to a related to a law. No? Or justice, ganyan, law. May mga document and papers din kasi ako nakikita.
Kamusta ang love niya? Love is family, anak, kapatid, karelasyon, kaibigan, kasama sa trabaho. Kamusta ang love niya this week? Ano ba yan? Sumasama lahat. The Wheel of Fortune. Ano yun? Okay, when it comes to a love life sa inyo, iba sa inyo single. Iba sa inyo maaring wala na kayo nito. Kasi ang nakita ko dito is, nagkaroon ng mga kanya-kanyang direction. Halimbawa, sa family mo, kanya-kanya na kayo ng direction. Sa, kung mag-asawa kayo, mag-boyfriend, girlfriend kayo, nandun na rin kayo sa kanya-kanyang direction. Sa nakita ko dito, nagkaroon ng mga sariling decision making, ano, sa nakita ko dito. O kayo is magkahiwalay nito, kanya-kanya na kayo nito. Ang nakita ko dito is, someone want to be independent talaga, no? At pinipilit na lang din niya, kasi there's a new horizon happen sa isa sa inyo, no? Meron ng bagong buhay, meron ng bagong tinatahak na direction dito. Pero ang nakikita ko dito ay may isang tao, ikaw or siya, na still stuck at still trapped pa doon sa painful na sitwasyon na yon. Sa nakita ko na oo, handi sa sitwasyon na masaya naman siya. Masaya siya sa nakikita ko dito. Nagkakaroon naman din ng bagong pag-asa sa kanya. Yun nga lang siguro, may mga frustration pa rin ako na nakikita na maaring para sa kanya, hindi pa yun tapos. Ganun sa nakita ko, or vice versa tayo. Yun ang nakikita ko. When it comes to a love or a family, ang nakikita ko, nagkakaroon naman ng pagtutulungan kahit na minsan, meron pa rin painful at frustration when it comes dito sa pagmamahal na to. Ganun. Kasi, ang nakita ko, lahat very independent. No? Ang nakikita ko. Lahat naman is nagiging okay naman din. Minsan lang, hindi naman maaiwasan yung magkaroon ka ng frustration sa mga mahal mo sa buhay. Yun. Tingnan natin ang iyong money this week. Tingnan ko kung may nakikita pa ako dito. Maaaring when it comes sa love sa iba sa inyo, hindi ko alam kung anak mo siya o kapamilya mo siya o malapit siya sa'yo, maaaring may tao na hihingi sa'yo ng tulong or tutulungan mo. Kasi meron siyang pinagdadaanan na hirap. Siguro, money or someone painful sa kanyang health issue, if ever, na nakikita ko to. Or vice versa tayo, ngayon nakikita ko. Nagkakaroon naman siya ng disiplina, nagiging okay naman siya. Pero sa iba dito is may health issue to. Or, either to a painful, sa mga heartache, mga ganyan, or painful when it comes sa baka na hospital to, o kaya na-confine in the past, na maaring tutulungan mo siya, or ikaw ang tutulong dito, ha. Basta vice versa tayo palagi. Yung may pagtutulungan akong nakikita dito. Tingnan natin ang iyong money this week. Money in Aquarius. Ano po? Okay, when it comes to a money, yes, there's a movement, kontento yung money mo. Kumbaga, nandito yung sitwasyon na na-enjoy mo yung successful at saka ng reward na meron ka sa ngayon. When it comes to kontento, you have a discipline sa nakita ko dito. Planado ang mga gastos. Ibig sabihin, ang nakita ko dito, yung mga paglabas ng pera is planado. Hindi ka agad-agad naglalabas. As in, nabibili mo yung gusto mo, nakakain ka naman. Sa nakita ko, meron siyang meron siyang pinatutunguhan yung pera mo this time. Pero mag-ingat pa rin kayo, kasi nandito rin si Three of Swords. Sa nakita ko dito, magiging kalma siya, pero biglang may mga magaganap o mangyari. Nandito rin naman kasi si Magician. No, hindi ko alam why, pero may mga magaganap na unexpected when it comes to your money. Na maaring biglang kailangang maglabas. Ganun nakikita ko. Mayroon din naman na bigla ang kailangan na
na ano, na plan, kasi dito, there's a planning eh. Ako nakikita eh. Hindi ko alam why, in what way yung plano na to, na lalabas yung pera mo. Ganun. Siguro within the 3 days, 3 weeks, 3 months, something ganun, may paglabas ng pera. Yun. Pero okay naman yung money mo eh. This week magiging okay siya. May planado yung ano mo, organize ka. No, hindi yun sa sitwasyon na nakikipagsapalaran ka talaga sa meron ka ngayon when it comes to your money. Tingnan natin, opportunity ni Aquarius. Ay. About saan? Anong ano? Okay. Opportunity? Opportunity sa'yo. Ang nakikita ko sa'yo, may pag-alis. Hindi ko alam kung may lalakarin ka, alone. Hindi na nakikita ko. So, iba dito baka ano, opportunity mo is parang may isa kang gagawin na isang bagay na aaksyonan with your own. Hindi ko alam kung may aabandonahan ka, may pupuntahan ka, may travel ka ba. Yun na nakikita ko sa'yo. May ganun ako nakikita. Na, with your own to eh. Kasi you want a new horizon. Siguro ito is, hindi ko alam kung within a month or by May or June or 1 month, 1 week o weeks man yan. 5 weeks, 6 weeks, days man yan or month man yan. Yun na nakikita ko. Yun ang opportunity na nakikita ko sa'yo. Abandoning something or abandonment sa isang sitwasyon kasi you want a new horizon or magkakaroon ka ng panibagong beginning into your life. Pero itong mangyari to, it's up to you to make it happen. You need to follow your heart. No, sa nakita ko dito. Kasi may action ako nakikita na parang gusto mo siyang actionan. Pero nakikita ko yung lungkot mo. Iba sa inyo. Parang may nakikita ako sa yung health issue. Hindi ko alam why. Pero ang nakikita ko sa iyo, Aquarius, masakit ba yung likod mo, yung ulo mo, yung paa mo? May taong may sakit. May sakit ka ba sa kalamnan mo, buto-buto mo? Yun. O yung sa ano mo, sa pananalita mo, sa throat mo, o may sipon ka ba, may ubo ka ba, paghinga, mga ganun. Ako nakikita. Meron din ako nakikita dito na tao na hindi ko alam kung nawala na siya, namatay siya, o inabandonahan mo, o inabandonahan ka niya. Tingnan natin advice. May masakit ang paa. Masakit ba paa mo? May tao nakikita masakit paa. May tao na may sakit sa, hindi ko alam in what way, pain. Basta there's a pain. Either to a blood, masakit, baka masakit nga yung paa, masakit yung likod, baka ganun nga. Sa iba sa inyo, masakit yung ulo. May pain ako nakikita. Advice. Uy! Lumabas si Full, oh. Diba lumabas na yan kanina? Congrats. Alam mo, pumapabor sa'yo si universe. As in. So, we have the 10 of Pentacles. Congrats. Okay. Ang nakita ko sa'yo, ang advice na sa'yo, start a new beginning or kailangan mo talaga mag-reset, no? Sa buhay mo. The beginning. And also, ang sinasabi dito is kailangan mo na ngayon mag-transform sa buhay mo. Sa nakita ko dito, ibig sabihin, pagbabago, ikat mo na yung mga dapat ikat, alisin mo na yung mga dapat alisin. You need to take it action, focus and take it action to make it real. Lahat ng goal mo this time, pahalagahan mo yung sarili mo,
there's a idea ako na nakikita sa'yo, no? Na maari magkakaroon ka ng solid beginning to setting yung goal mo or you need. May mga plano ako nakikita sa'yo or magkakaroon ka ng mga bagong layunin sa buhay mo. Ganon. Or may mga sitwasyon ka na gusto mo ma-achieve this time, no? Or hindi yung magti-taking advantage ka sa iyong mga opportunity this time. Kung ano yung, siguro, kung ano yung mga ikakat mo na, alisin mo na, kung paano mo itatransform yung sarili mo, or you need yun ang nakikita ko sa'yo. Magkakaroon ng renewal sa'yo, or magkakaroon na talaga ng pagbabago. Pagbabago. Nahulog yung ano ko. Pagbabago into your life. Good, yun ang advice na sa'yo. Leap of faith, and this is the time na i-free mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na nahihirapan ka. Kasi alam ko na napapagod ka na. At alam ko na nahihirapan ka. Yun ang sabi dito. Tandaan mo, mahalaga ka, you are worthy. And syempre, you need to save money and healthy lifestyle. May mga pinag-uusapan when it comes to money, kayamanan, ganyan, mana, yan. May tao na makikipag-usap sa'yo related ang money. Ganun. Or may pag-uusapan kayo related ang money. Yun ang nakikita ko. Meron ako nakikitang matanda. Hindi ko alam kung ikaw, yun, or someone into your life, na hindi ko alam kung sinusuporta mo siya, binibigyan mo ba siya ng pera, mga ganyan. May parang, baka ano siya, pamilya mo siya or relatives, ganyan. May pag-aalaga kasi ako nakikita. Arigato namaste, God bless.